I don't believe in fairy tales. Hindi ko pinangarap maging Cinderella. Hindi ko rin pinangarap mag-asawa ng mayaman. Tanggap ko na ang sitwasyon ko na walang darating to save me from this mediocre life. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Hello Dan, ako nga pala si Eunice, 28 years old at isang public teacher sa Mandaluyong. Single po ako for 9 years and tinanggap ko na hindi na ako mag-aasawa kasi masyado akong maraming responsibility sa family ko at hindi ko pa kayang dagdagan yun. Pero na-in love ang ate nyo. May nakilala ko sa dating app. So far, okay naman ang lahat. Taga Makati po siya. Mabilis lang ang pangyayari kasi after a month, nagkita kami sa personal at sinagot ko na rin po siya. Ipinakilala ko na siya sa family ko. Okay naman. At ipinakilala naman niya ako sa kanila after nun. But here's the thing. Napapansin ko na well-off sila. Hindi niya sinasabi directly. Pag titingnan mo siya, simple lang siya. But if you look closely sa mga gamit niya, all expensive brands. Hindi halata pero if you look and listen closely, malalaman mong mayaman talaga. Like for example, naikwento niya na may friend siya na lumapit sa kanya para manghiram ng 25 kyaw. Tapos bigay lang siya kagad. Sana all may 25k, di ba? And pa-travel-travel lang siya at may mangilang-ilan na overseas trips din. To be honest, tinatanong ko ang sarili ko kung kaya ko bang panindigan tong relasyon na to. Kasi ano ba namang may offer ko sa buhay niya? 'Di ba? I am living paycheck to paycheck with responsibilities pa. Hindi naman kami super mahirap but hindi rin kami nagugutom. Hindi kami mayaman. Iniintay ko na nga na tawagin ako ng nanay niya para offeran ako ng 10 milyon. Layuan ko lang ang anak niya. Ganun lang. Ba't kailangang sabi-sabi? Dinudungisan ng malinis kong hangarin. Nagkalat ang nagkukunwang umari. Pilit na pinapaigot-igot isip mo. Pwede bang huwag kang papalito? Hindi ko naman ang nadandito. Sapat na ako'y bigyan ng pagkakataon. Pagkakala ko ay ang tulad mo. Sawa na sa pag-ibig na hindi totoo. Ang tinitibo nitong puso ko ay wala nang iba kundi ikaw at ako. Magtiwala ka, ako'y pagbigyan. Handa kong patunayan ang sarili sa'yo. Tanggapin mo lang ang pagsuyo ng walang duda-duda. I don't believe in fairy tales. Hindi ko pinangarap maging Cinderella. Hindi ko rin pinangarap mag-asawa ng mayaman. Tanggap ko na ang sitwasyon ko na walang darating to save me from this mediocre life. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Nai-insecure ako humarap sa kanila and sa family niya. Kasi mahal ko siya pero alam niyo yung feeling na nagsisimula pa lang kayo? Alam mong napakaswerte mo sa taong to? Jackpot ka? Pero lagi ka nag-overthink na you will never be enough. Kasi araw-araw kang sasampalin ng kahirapan mo. Langit at lupa ang levels. This person is too good for me. Lord, deserve ko ba? Burger lang yung pinag-pray ko eh. Pa-buffet naman yung binigay mo. Parang hindi ko kaya. Sinusubukan ko namang baguhin yung mindset ko and take this as a challenge to change my situation. Parang motivation ba? But what if hindi ko kaya? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabait sa'yo ang kapalaran eh. Dan parang gusto ko na lang mag-self-sabotage at i-stop na to agad para wala nang problema. Pero mahal ko siya eh. Ay, lintik na buhay. Na-appreciate ko naman na pinili niya ako pero kasi iniisip ko, hindi po ba magiging point of contention to in the long run kasi magkaiba kami ng financial upbringing? Relax siya, tapos ako always on survival mode. Hindi ko alam kung paano i-handle tong sitwasyon na to kasi this wasn't my plan.
nangyari lang. Nangyari na. To be honest, humble siya eh. Ako lang tong maraming hanash. Ni hindi ko pa siya narinig na magyabang and very careful siya sa mga kwento niya. Hindi ko lang alam kung paano to i-handle. May trabaho naman po ako. Takot at nanliliit lang talaga sa sarili ang ate niyo. And hindi naman po natin madedenay na pera ang madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa. So, feeling ko in the long run, baka hindi ko siya masabayan. Like, gusto niya mag-trip abroad tapos ako hindi ko kaya. Or gusto niya magpundar ng properties tapos ako hindi makausad. Or ang dami niyang business tapos ako nga. Ang daming what if about sa future na walang sagot. Pasensya na po kayo sa pag-overthink ko. At maraming salamat na rin sa pagbabasa ng aking nakakalokang kwento. Ang kwentong ito ay kwento ni Eunice. Sinta, o tara na. Lilipad tayo hanggang alapap. O sinta, kamay ko'y hawakan. Damhin ang mga ulap, sabay lilipad papunta ng kalawakan. Kumapit ka lang, ikutin ang buwan. Sisigaw ang ating pagmamahalan. Huwag kang bibitaw. Huwag. Nasaan ka na para luman sa labak? Ang sabi mo'y wala nang hangganan. Nasaan ka na para luman sa kalawakan? Ang tinig mo'y hindi ko malaman. Nag-isa sa gitna ng dilim. Bakit biglang nawalang ningning? At yan na naman ang kwento na pinadala sa atin ng ating listener na si Eunice. Eunice, maraming salamat. And as always, thank you for choosing Love Letters Kwento Mo Kay Dan para mag-share ng iyong sabi mo nga ay nakakalokang kwento. Okay, direct na tayo no sa sa shinare mo. Well, Eunice, ang nakikita ko dito isa tong malaking opportunity for you, no? Na it's either maging mas better pa yung version mo ngayon ng Eunice 2.1, baka maging Eunice 2.0. Kasi 'di ba na-challenge ka, sabi mo kasi parang siya ang easy-easy lang ng life niya, ako laging ganito. So this could be a great challenge for you na ano mo yun, pag-usayan mo palalo sa buhay and eventually kahit hindi kayo magpantay, hindi ka naman na survival mode, no? Or piliin mong i-down yung sarili mo. Kasi napansin ko sa'yo, Eunice, wala pa yung problema, pinoproblema mo na. Ako kasi, meron akong thinking na kapag yung isang bagay na iniisip ko ay hindi ko naman mababago, alam mo yun, hindi ko naman siya makokontrol, hindi ko naman mababago yung result niya, tinatanggal ko siya sa isip ko.
Kasi hindi ko nga siya mababago eh. Anong gagawin ko, di ba? Kahit gabi-gabi ko yung isipin, gabi-gabi ko yung pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan. Alam mo ba yung pagbulay-bulayan? Alam mo yun, kahit gabi-gabi ko siyang isipin, walang mangyayaring iba. Yun yung isa sa mga values na sinusunod ko, na kapag ang isang problema or ang isang bagay ay out of your control, huwag mo siyang problemahin. Hintayin mong mangyari siya or mag-isip ka ng way para mabago yun para kapag dumating na siya, meron ka ng solusyon kaagad, no? Kasi alam mo, ikaw lang masistress niyan. No. As in, sa basa ko sa sulat mo, pinoproblema mo na kagad yung mga wala pa naman, yung mga non-existent na bagay. At saka, sobrang I don't know, dito lang sa pagkakasulat mo, sobrang careful sa'yo ng boyfriend mo, no? Ayaw niyang iparamdam sa'yo yung nararamdaman mo. At pinangungunahan mo siya doon, di ba? Siya nga, careful siya na magkwento na ganito yung buhay nila, na ganito siya kayaman pala talaga. Pero ikaw, parang pinipilit mong hanapan ng butas, like, ano ba to? Kaya ko ba to? Ganyan. Ate Eunice, ito sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi ka tamad, hanggat hindi ka pabigat, at hanggat hindi ka abusado, okay na okay ka, ate ko. No? Walang masama sa'yo, may trabaho ka, no? Inaayos mo naman yung buhay mo. Hanggat hindi ka tamad, no? Magiging problema yan kapag biglang, ayoko na, mayaman naman yung boyfriend ko, siya na lang. Doon, problema yon. Hanggat hindi ka tamad, hanggat hindi ka, ano nga ba isa? Pabigat, no? Same, sa tamad. Hanggat hindi ka pabigat, hanggat hindi ka abusado. No, hanggat hindi mo ginagamit yung status ng boyfriend mo or partner mo, walang mali sa'yo, Ate Eunice. And alam mo, may naalala ko, no, sa isang podcast din na narinig ko. Meron daw tayong tinatawag na receiving muscle. Receiving muscle. Na parang kailangan din pinapractice natin yun. Malay mo, kaya pinadala tong jowa mo sa'yo ni Lord kasi ito yung blessing niya sa'yo, no? Ito yung parang sige Eunice, total nahihirapan ka sa buhay, papadala ko tong lalaking to sa'yo. Hindi mo siya para abusuhin, pero baka siya yung makatulong sa'yo para maka-step up ka. At ano igaganti mo doon sa boyfriend mo? Siyempre, buong pagmamahal, no? Kabutihan din. So, ibig sabihin, maaring in a form of blessing pala tong dumating sa'yo. Pero ikaw, kinukontra mo agad sa isip mo. So, maaaring ganun, Ate Eunice. I-practice daw natin yung receiving muscle natin. Kasi, di ba meron tayong innate sa ating mga Pinoy na parang, ay, hindi. Yung parang pag binibigyan ka ng, yung pag pinupuri ka, tayo, ay, hindi, grabe ka. Parang, ay, ganda mo ngayon, ha? Hindi, mas maganda ka, di ba? May ganun tayo, no? So, parang nire-reject agad natin. What if deserve naman natin yung mga blessing na dumadating sa atin? Katulad niyan, hindi mo alam, Ate Eunice, baka siya yung ginagawang, ang tawag sa ganun. Baka siya yung ginagawang ano ba tawag sa ganun? Propeta? Hindi. Ano tawag sa ganun? Baka siya yung ginagawang way ni Lord para makaahon ka nga dyan sa buhay na sinasabi mong survival mode. So, tanggapin mo lang, wag mo lang abusuhin, wag ka lang maging tamad, alam mo yun, wag ka lang magpapetiks-petiks. As in, ituloy mo yung buhay mo. Tapos, mas one notch higher mo pa yung effort mo sa buhay and you'll never know, diba, Ate Eunice? So, I guess, kung mahal mo talaga siya, labanan mo yung insecurities na tumatakbo sa utak mo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Kasi, pag mahal mo yung isang tao, hindi mo hayaan na manalo yung mga negative thoughts, no? Yung mga, yung parang feeling mo, unworthy ka. Labanan mo yun. Ipaglaban mo yung taong mahal mo. And, just live a better life, no? Be better sa sarili mo mismo and you'll never know. Kayo pala talaga yung para sa isa't isa. Kasi naman i-reject mo siya tapos forever kang magsisi, diba? So, just try it. Yun lang mapapaya ko. Huwag mo lang abusuhin. Huwag ka lang maging tamad. You're good, no? And, yeah, that's it. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-message mo sa akin dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. At para sa'yo, na gusto rin mag-share ng kanyang kwento dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan, mag-visit ka lang sa aking Facebook account at Dan Capucion or sa aking TikTok account at Danthology. Babasahin ko yan dito, bibigyan kita ng konting payo at magkukwentuhan tayo. Alright? Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!
Ooh.